Sa good news, magandang balita ho ito ha. Wala pong hinto ang ating gobyerno, mga kababayan. Wala pong hinto ang ating gobyerno sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos na ano po, patibayin po ang ating depensa. Naku po, mga boss, chief amo, sir, yung bansa ng mga DDS, ngangal-ngal na naman dito. Magsasalita na naman dito. Bakit to? Kasi doon nga doon sa Typhoon missile na inilagay sa atin para mas lalong humigpit ang ating depensa eh. Nag-iiyakan sila doon, di ba? Oh. Tapos ngayon naman po, mga kababayan, eto 12 combat aircraft bibilhin ng Pilipinas mula sa South Korea. Oh, tingnan niyo po, mga kababayan, diyan pa lang po kita mo na ang pagkakaiba eh nung dalawang administrasyon eh. Yung isang administrasyon, sige lang, okay lang, bahala kayo dyan, no? Pagpasok ng helicopter ng China sa teritoryo natin, mo lang. Kasi yung iniikutan naman ng ng helicopter ng China kumbaga sandcay lang or whatever, bato-bato lang naman yan. Wala tayong mapapala doon. Pero hindi mo namamalayan, napasok na pala yung teritoryo mo nang walang pahintulot. Di po ba? Ngayon dito kay Pangulong Bongbong Marcos, katiting lang ng teritoryo namin ang galawin ninyo. Aba, hindi tayo magkakasundo dyan. Magkakagulo tayo dyan. O di ba? Ano yung sinasabi ng mga DDS? Ano yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte? Kapag kayong medyo kumilos na ang China, sasabihin niya mga, gusto nyo ba bombahin tayo ng China? Yun yung pinananakot ni Duterte ho dati, mga kababayan. Yun yung pinananakot niya. Kaya itong mga DDS, takot naman po. Ngayon, pumapalag ang ating Pangulo. May nangyari ho ba? Wala naman. Di ba? Panay lang ho propaganda, panay lang ho salita, panay lang po pagbabanta ang China. Pero ano po? Na ano na ba? Nagalaw na, nakanti na ba nila ang Pilipinas? Wala pa din ho, mga kababayan. Lalo po ito, combat aircraft mula sa South Korea. Bibili ng Pilipinas ang isang dosenang FA-50 Block 70 light combat aircraft mula Korea Aerospace Industry o KAI ng South Korea bilang bahagi ng modernisasyon program ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Philippine Air Force. Patuloy lang po, mga kababayan. Sa paglakas po ng ating depensa, mga bossing, mas lalo po na titingalain tayo. Hindi naman sa titingalain, pero re-respetahin tayo ng ibang bansa. Hindi yung, sakupin natin yung Pilipinas na yan. Bakit? Baka mamaya, hindi, wala namang kadepensa yan eh. No, mahina yung Pilipinas. Hindi nila iisipin nung ganun, mga kababayan. Ayan, meron tayong mga, baka yung dosing aircraft nila, sugurin tayo kapag kaganyan ang ginawa natin. Di ba, pambansang nanay survivor? Ganun lang po yun, mga kababayan. Pero, eto po mga DDS, eto pong mga kampo ni Duterte, yung mga kampo ni Duterte, mga bossing, hindi ho matutuwa dyan, paniyak ko. No? Ang sasabihin nila ho sa inyo, nako, eto na ang gobyerno ni Marcos Jr. Isinusuong tayo o itinutulak tayo sa digmaan. Lalo na yung senador na isa. Di ba? Andres Bonifacio daw siya. Andres Bonifacio, idol. Yung Andres Bonifacio, di ba, Ma'am Aba? Lumalaban yun, sumasabay yun. Kahit gulok lang ang hawak ng Andres Bonifacio natin, mga bossing. Hindi nagreklamo yun. Ang kalaban nila yung mga rifling mahahaba. Gulok lang sila. Hanggang sa nakapag-ipon sila ng mga rifle. Di ba? Ito yung Andres Bonifacio ngayon na sinasabi niya. Sabi niya, sabi niya mga kababayan, mapapakamot ka na lang sa ulo. Yung Andres Bonifacio ngayon, mga bossing, ready na ba tayo sa China? Handa na ba tayo sa China? No?
hindi natin kakayanin ang China. O ganun yung Andres Bonifacio na yung self-proclaim na Andres Bonifacio ngayon eh. Di po ba? Puro ano lang, wala lang, puro gatong kay Duterte. Napapansin nyo kung ano yung pinaniniwalaan ni Duterte, si Robin Padilla, without isip-isip, papatong yan, sasali yan, no? Para maipagtanggol lang si Duterte. Ganun ho sila mga kababayan, ganyan po. Sabi ni Chief ng Cereza Post, Andres Bonifacio, noon nasa hearing, may tama ng bala. Si Andres Bonifacio ngayon, no, sa katauhan ni Robin Padilla, may pagkain habang naghihiring, sabay himas nung bigote. Di po ba? O, tuloy ko. The accusation underscores the Philippine government continued commitment to national defense and further strengthened bilateral defense cooperation with the Republic of Korea, saad ng Department of National Defense. Alam niyo ho mga kababayan, may isa pang iniiyak yung China. May isa pang iniiyak ang China, no? Yung yung Estados Unidos, iniiyak po nila yun. Bakit ho mga kababayan? Kasi may pinaplano si Donald Trump na maglagay ng Golden Dome. No po, yung kabuuan ng Amerika, kahit anong mga nuclear, kahit anong mga missile pa ang ipadala sa kanila, wala, hindi tatagos, mga bossing. Biruin mo, pati iyon iniiyak ng Amerika. Parehas na parehas po doon sa mga Typhoon missile na ilalagay sa Pilipinas, mga bossing. Pati yun iniiyak ng Amerika kasi daw, kapag ka wala masyado ng kumbaga, wala na eh. Kung kung nagpupuhunan sila doon sa mga malalaking missile, etc., etc., wala nang pakinabang. No? Kasi hindi na magiging pantay ang laban, ganito, ganyan. Kung sigurado na ang Amerika na wala nang makakagalaw sa kanila dahil sa depensang Golden Dome, wala na. No? Kung sino-sino na lang daw ang aatakihin, kung sino-sino na lang daw ang sasakupin ng Estados Unidos, mga bossing. China talaga lahat papakialaman ho no? Akala ho nila, ang matatakot nila, kala nila, matatakot nila ang Amerika. Uy, mali kayo. Mahirap nyong takutin yan. Isa lang ang natatakot nyo. Si Duterte lang ang natatakot nyo. Di po ba mga kababayan? Si Duterte lang ang kayang takutin ng China.